Hindi pwede, kahit anong sabihin mo, hindi ko hahayaang magtrabaho uli si Linlin kay Mang Tian. Pigil ang kanyang emosyon upang hindi marinig ng dalawang bata sa labas, pinigil nilang Yu ang kanyang pagiyak. Pagkarinig ng saloobin nilang Yu, hindi makasagot si Tang Ziren. Tumayo na lamang siya sa tabi, puno ng sakit ang kanyang puso. Kung walang hirap na pagdadaanan, paano makikita ang bahaghari? Walang sinuman ang maaaring magtagumpay sa pamamagitan lamang ng paggawa ayon sa nais ng isa. Ayu, masakit din sa akin na makitang nahihirapan si Linlin, ngunit kung hindi siya matutong tiisin ang hirap ngayon, mas mahihirapan siya paglaki niya. Nang bisitahin ko si Mang Tian noong araw na iyon, halata kong hindi siya kumbinsido, mayabang siya bilang isang master blacksmith, ngunit napahanga siya ni Linlin. Naiintindihan mo ba kung gaano kagaling ang anak natin? Isang napakalaking sorpresa si Linlin. Sa daan pauwi mula sa trabaho, sinabi sa akin ni Mang Tian ng isang bagay. Sinabi niya na may kakaibang talento ang anak natin, na parang kaloob ng Diyos, malakas siya tulad ng isang karaniwang lalaki, at ang mas kapuri-puri pa ay ang kanyang determinasyon, kahit na blue silver grass ang kanyang martial soul, na mababa ang tsansa na maging isang makapangyarihang soul master. Kung magiging mahusay siyang blacksmith, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at damit habang buhay. Hindi mahina ang anak natin, kaya paano tayo, bilang mga magulang niya, magpapakita ng kahinaan? Dapat nating suportahan at palakasin ang loob niya. Bukod dito, naniniwala akong bilang isang 6 na star blacksmith, tiyak na magagabayan ni Mang Tian ng maayos ang kanyang alagad. Hindi niya sasaktan ang bata, hayaan na lang natin na subukan ni Linlin. Maaari ba, kung makita nating talagang nasasaktan siya, pipigilan ko siya anumang mangyari. Sa huli, napapayag ni Tang Ziren silang Yu. Parehong malinaw sa kanilang dalawa na mahal nila ang kanilang anak, at kumbinsido silang Yu sa mga dahilan ng kanyang asawa. Nang bumalik sila sa sala, nakita nilang masayang kumakain si Tang Wulan, ngumingiti habang pinapakain siya ni Nair ng kutsara-kutsara. Hindi maiwasang mabigla at matulala si Tang Ziren at Lang Yu sa tagpong iyon. Ang dalawang bata, parehong maganda, ay parang sumasalamin sa isang napakagandang tagpo ng pagkakaisa. Mahinang bulong ni Tang Ziren, aampunin na natin ang batang ito, ang paglaki na may kasamang ibang bata ay makakatulong kay Linlin. Man, sagot nilang Yu, sa wakas ay ngumiti ng bahagya. Sa ganitong paraan, natapos ang hapunan ng pamilya sa masayang kapaligiran. Ngunit muli, napahanga ang mag-asawa sa dami ng nakakain ng dalawang bata. Pagkatapos ng hapunan, napag-usapan nilang Yu at Tang Ziren na maghanap na rin siya ng trabaho. Kung si Tang Ziren lang ang aasa, magiging mahirap ang kanilang pamumuhay. Nair, tingnan mo, ito ang martial soul ko. Mahirap man para kay Tang Wulan, itinaas niya ang kamay at ipinakita ang maliit na asul na hibla ng damo na marahang umiikot sa kanyang palad. May kasama itong banayad na asul na liwanag at naglalabas ng mahinang alon ng enerhiya. Puno ng pagtataka, hinawakan ni Nair ang blue silver grass sa kanyang palad. Kuya, magkakaroon din ba ako ng martial soul balang araw? Siyempre magkakaroon ka. Lahat ng tao ay may sariling martial soul. Hintayin mo lang ang iyong ika-6 na kaarawan. Sa araw ng pag-aisang, pagod na ako, hindi ko na maitaas ang kamay ko, matutulog na ako, dapat matulog ka na rin. Habang nagsasalita, humiga na si Tang Wulan sa kanyang kama. Ilang sandali pa lamang, pantay na ang kanyang paghinga at mahimbing na siyang natutulog. Tinitigan siya ni Nair nang may pagtataka. Gustong-gusto niyang alalahanin ang kanyang mga alaala, ngunit nanatiling malabo ang kanyang isipan at wala siyang maalala. Nang mahiga na siya sa kanyang kama, hindi nagtagal ay nakatulog din siya. Sa kalaliman ng gabi, dahan-dahang bumukas ang pintuan ng kwarto ni Tang Wulan at Nair, at pumasok si Tang Ziren. Lumapit siya at lumuhad sa tabi ng kama ng kanyang anak, hawak ang bote ng gamot na ibinigay ni Mang Tian kay Lang Yu. Naghahanda siyang ipahid ang gamot sa mga braso ng anak, kaya itinaas niya ang manggas ni Tang Wulan. Pinindot niya ang isang pinjutan sa kanyang balikat, at isang maliit na ilaw ang samindi, diretso nitong tinamaan ang braso ni Tang Wulan. Ha! Nabigla si Tang Ziren nang makita ang braso ng kanyang anak. Laking gulat niya nang matuklasang walang pasa o sugat ang braso ni Tang Wulan. Sa halip, kumpara sa inilarawan nilang Yu, normal na normal ito. Maingat niyang binuksan ang mga palad ni Tang Wulan. Ang mga ito ay maliwanag at makinis na parang jade, walang kahit kaunting pasa. Dahil sa pagkabigla, mabilis niyang itinaas ang mangga sa kabilang braso ng anak. Pareho rin ang kondisyon sa kabilang braso. Paano man niya ito tingnan, parehong walang sugat o galos ang mga braso ng kanyang anak. Alam ni Tang Ziren na hindi magsisinungaling ang kanyang asawa. Ngunit bakit nawala ang mga pasa at sugat? Ano ang naging sanhi nito? Posible kaya? Epekto ba ito ng martial soul ng kanyang anak?
May mga martial soul na may kakayahang automatikong magpagaling, ngunit hindi pa niya narinig na may ganitong kakayahan ng Blue Silver Grass. Ang hindi niya napansin ay sa ilalim ng itim na buhok ni Tang Wulan, may isang mahinang gintong marka sa kanyang noo na unti-unting naglalaho. Tahimik na naupo si Tang Ziren at nag-isip ng malalim. Tinitigan niya ang bote ng gamot sa kanyang kamay at saka ang mga braso ng kanyang anak. Kumislap ang kanyang mga mata habang iniisip ang mga posibilidad. Pagkalipas ng ilang sandali, itinabi niya ang bote ng gamot at lumabas ng kwarto. Mas mainam na alamin ang kalagayan ng kanyang anak kinabukasan. Kinabukasan, maagang nagising si Tang Wulan. Pagkatapos maghilamos, tumakbo siya sa kusina upang tumulong sa kanyang ina. Kahit hindi pa siya marunong magluto, kaya na niyang magdala ng mga plato at mangkok. Linlin, masakit pa ba ang mga braso mo? Muling sumakit ang puso ni Lang Yu nang makita ang kanyang anak na napakabait at masipag. Ha, hindi na masakit, mukhang wala naman itong problema, sagot ni Tang Wulan habang iniikot-ikot ang kanyang mga braso. Ang sakit na naramdaman niya kahapon ay tuluyan ang naglaho, parang wala itong nangyari. Bukod dito, naramdaman niyang mas malakas pa ngayon ang kanyang mga braso. Lumuwag ang pakiramdam ni Lang Yu. Mukhang maganda ang gamot na ibinigay sa atin ni Uncle Mang Tian kahapon, kung ganito, makakahinga na ako ng maluwag, matapos kang makatulog kagabi, nilagyan ng iyong ama ng gamot ang mga braso mo. Habang papalabas ng kanilang kwarto, narinig ni Tang Ziren ang usapang ito. Hindi naman niya pinahiran ng gamot ang kanyang anak. Posible kaya? Nagising kaya ang martial soul ng kanyang anak, kaya't nagkaroon ito ng kakayahang pagalingin ang sarili habang lalong lumalakas. Pero imposible para sa Blue Silver Grass na magkaroon ng ganitong epekto. Habang kumakain ng kanilang masaganang agahan, puno ng tawanan at saya ang maliit nilang tahanan. Ama, bilasan mo at ihatid mo na ako sa paaralan, mag-aaral kami tungkol sa martial souls ngayon. Aya, napagod ako kahapon kaya nakalimutan kong mag-meditate, paalalahanan mo ako mamaya pagka-uwi ko na mag-meditate. Ako, si Tang Wulan, ay tiyak na magiging isang makapangyarihang soul master. 3 taon ang lumipas. Red Mountain Academy. Kinahihit ni Wan Yunxiao ang kanyang matabang katawan, lumapit kay Tang Wulan, at bamulong, Wulan, narinig ko na si Zhou Xiaolong ay nakaabot na sa ranggo 10, at bibili na siya ng Spirit Soul mamayang gabi. Kumusta ka? Di ba sabi mo sa akin noon na nasa ranggo 9 ka na? Malapit na tayong magtapos. Kapag hindi ka umabot ng ranggo 10 bago ang graduation, kailangan mong umuwi at mag-cultivate ng walang sulat ng rekomendasyon mula sa academy. Napakahirap makapasok sa intermediate academy kung ganon. 3 taon na ang lumipas, at malaki na ang mga pagbabagong nangyari kay Tang Wulan. Mula sa taas na 1.2 metro, lumaki na siya sa taas na 1.4 metro. Mas matangkad na siya kaysa sa karamihan ng kanyang mga kaklase. May katamtamang pangangatawan, hindi siya mataba o payat. Sa paningin ng iba, hindi siya mukhang malakas. Habang lumalaki, mas lalo namang gamwapo ang kanyang mukha, lalo na ang kanyang malilinaw na itim na mata na parang mga salamin. Kahit ang martial soul niya ay Blue Silver Grass, sikat pa rin siya sa Red Mountain Academy. Si Wan Yunxiao ang matabang estudyante na nakilala niya noong unang taon. Noong una, minamaliit siya nito, pero bumaliktad ang sitwasyon nang subukan siyang ebuli ni Wan Yunxiao at siya ang napabagsak ni Tang Wulan, binugbog hanggang sa matuto. Mula noon, naging maayos na ang ugali ni Wan Yunxiao. Wala pang soul skill ang dalawa, at walang malaking pagkakaiba sa ranggo ng soul power nila. Gayunpaman, malaking papel ang ginampanan ng pisikal na lakas ni Tang Wulan sa relasyon nila. Kahit hindi siya mukhang malakas, nang buhatin niya si Wan Yunxiao gamit ang isang kamay, natakot ito at napaiyak ng malakas. Simula noon, naging anino na siya ni Tang Wulan. Sa martial soul class nila na may 12 estudyante, 6 na ang umabot sa ranggo 10 soul power. Pwede na silang mag-advance mula sa pinakamababang ranggo na soul scholar papunta sa soul master, basta magkaroon sila ng spirit soul. Sa 3 taon, natapos na nila halos lahat ng aralin sa elementary academy. Kapag nakapasok na sila sa intermediate academy, magkakaroon na sila ng kani-kanilang espesyalisasyon. Dahil maliit lang ang Glorybound City, wala itong Intermediate Soul Master Academy. Upang makapasok sa mas malaking lungsod, kinakailangan ng isang Spirit Soul. Isa si Wan Yunxiao sa 6 na nakaabot ng ranggo 10. Ang sinumang makakamit ito bago magtapos ay makakakuha ng sulat ng rekomendasyon mula sa Academy, na magpapadali sa pagpasok sa Intermediate Academy.
Kung hindi sila umabot sa ranggo 10 bago mag-10 taong gulang, kailangan nilang kumuha ng maraming pagsusulit para makapasok. Malapit na, pakiramdam ko na abot ko na ang bottleneck, sabi ni Tang Wulan na may ngiti. Ang bilis ng pag-cultivate niya ay ikinagulat ng kanilang guro na si Lin Zimeng. Mula sa ranggo 3 innate soul power, nakaabot siya ng ranggo 10 sa loob ng 3 taon. Bagamat hindi ito mabilis sa mundo ng Soul Masters, para sa Blue Silver Grass, ito ay isang pambihirang bilis. Natuklasan ni Lin Zimeng na may likas na talento si Tang Wulan sa meditation. Madali niyang nararamdaman ang enerhiya sa paligid, at ang konsentrasyon niya habang nagme-meditate ay pambihira. Ang mataas niyang spiritual power ang naging dahilan ng kanyang bilis sa cultivation. Good luck, malay mo, pareho tayong makapasok sa iisang intermediate academy pagkatapos ng graduation, sabi ni Wan Yunchao na tumatawa. Pag may spirit soul ka na, mag-rematch tayo, tingnan natin kung sino ang mananalo. Tinignan siya ni Tang Wulan habang isinusuot ang bag. Mangarap ka na lang. Hindi nagmadaling umalis si Tang Wulan sa gate ng academy, bagkus ay naghintay siya. Maya-maya pa, nakita niya ang isang batang may maikling buhok na kulay pilak. Dahan-dahan lang, baka madapa ka, tawag niya, puno ng pagmamahal. Si Nair ay may maikling buhok na kulay pilak, at kahit 3 taon na ang lumipas, hindi siya masyadong nagbago. Bahagya lamang siyang tumangkad ngunit nanatiling kasing cute tulad ng dati. Gayunpaman, kahit tingnan mo sila ng mabuti, hindi halatang 1 taon lang ang agwat ng edad nila ni Tang Wulan. Mukha pa rin siyang isang bata na hindi gaanong lumaki. Kuya, gusto ko ng lollipop, masayang sabi ni Nair habang nakakapit sa braso ni Tang Wulan. Sige, bibili tayo, tapos ihahatid kita pa uwi bago ako pumunta sa workshop, sagot ni Tang Wulan habang hinahaplos ang ulo ng kapatid. Habang naglalabasan ng mga estudyanteng tapos na sa klase, walang ni isa sa kanila ang nagulat na makita ang magkapatid na ito. Sanay na sila sa ganoong tanawin. Noong 2 taon ni Nair sa pamilya Tang, dumalo siya sa awakening ceremony at nagdala ng isang pambihirang kaganapan. Hindi dahil malakas ang kanyang martial soul, kundi dahil wala siyang martial soul kahit kaunti. Bihirang-bihira itong mangyari sa buong kasaysayan ng kontinente. Dahil dito, natural na napunta lamang siya sa ordinaryong seksyon ng paaralan upang mag-aral. Habang lumalaki, naging napakaganda ni Nair, dahilan upang mainggit ang mga babae at mapuko ang interes ng mga lalaki. Dahil dito, hindi naubusan ng laban si Tang Wulan. Minsan, pinigilan siya ng isang grupo ng mga lalaking estudyante. Dahil hindi niya kayang talunin ang lahat ng sabay-sabay, ginamit niya ang kanyang katawan para protektahan si Nair. Sa huli, puno siya ng mga sugat at pasa, ngunit hindi man lang nagalusan ng kahit isang hibla ng buhok ni Nair. Nang sumunod na araw, hinanap ni Tang Wulan ang pinuno ng grupo at araw-araw na hinarap ito sa matitinding laban. Sa huli, natalo niya ang leader, na natakot ng labis kaya hindi na nang ahas na guluhin si Nair. Dahil nasa Soul Master class siya, hindi siya nakatanggap ng malalang parusa. Naging tanyag siya pagkatapos ng laban, at wala nang naglakas loob na guluhin si Nair sa Red Mountain Academy. Simula noong siya'y 8 taong gulang, umakto na si Tang Wulan na parang isang tunay na nakatatandang kapatid. Siya ang may responsibilidad na sunduin at ihatid si Nair. Matapos bumili ng ilang merienda, inihatid ni Tang Wulan si Nair sa kanilang bahay kasama ang kanyang bag. Kapalit nito, isinuot niya ang kanyang damit panggawa na puno ng langis at muling umalis ng bahay. Ang workshop ni Mang Tian ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ni Tang Wulan. Nandito na si Wulan. Masiglang sigaw ng isang binata na nasa edad 20, matangkad at matipuno ang pangangatawan, habang binabati si Tang Wulan. Kapatid na Long. Ngumiti si Tang Wulan at nagtanong, anong gawain ang iniatas ni Guro sa akin ngayon? Ngumiti si kapatid na Long, marami kang gagawin ngayon, pumasok ka na lang sa silid at tingnan mo mismo. Sa totoo lang, naiinggit ako sa iyo, ang bata mo pa pero mas marami ka ng trabaho kaysa sa akin. Ang pagiging panday ay isang masipag na propesyon. Natural lang, mas maraming trabaho, mas malaki ang kita. Napangiti si Tang Wulan, kung ikukumpara ako sa iyo, bakit hindi pa rin ako pinapahintulutan ni Guro na gumawa ng malalaking bahagi? Sumagot si kapatid na Long, para mas matibay ang pundasyon mo, sige na, pumasok ka na, kung hindi,
hindi mo matatapos ang gawain mo ngayong araw sa loob ng 2 oras. Tatlo lang ang miyembro ng pagawaan ni Mang Tian, si Mang Tian, si kapatid na Long, at si Tang Wulan. Dati, si kapatid na Long lamang ang alagad ni Mang Tian, pero mula nang dumating si Tang Wulan, nagkaroon siya ng pangalawang alagad. Simula nang pumunta siya sa pagawaan 3 taon na ang nakaraan, tinatawag na niya si Mang Tian na guro. Napakahigpit ni Mang Tian bilang guro. Mataas ang inaasahan niya sa kanyang mga alagad, ngunit masipag din siyang magturo. Madalas iniisip ni Tang Wulan na mas marami siyang natututunan sa pagawaan kaysa sa akademya. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang silid para magtrabaho. Si Mang Tian ang nagdadala ng mga piraso ng makina mula sa labas bago niya ito ipamahagi. Ang mga simpleng gawain ay binibigay niya kina kapatid na Long at Tang Wulan, habang siya mismo ang gumagawa ng mga komplikadong bahagi. Tuwing linggo, may isang araw sila ng espesyal na pagsasanay kung saan personal silang tinuturuan ni Mang Tian. Sa ibang araw, kailangan lang nilang tapusin ang mga gawain na itinakda sa kanila. Mas maraming trabaho, mas gagaling ang kanilang kakayahan at mas malaki ang kita nila. Pumasok si Tang Wulan sa kanyang sariling silid pandayan. Malayo ito sa madumi at magulong silid panauhin sa labas. Sa halip, pinanatili niyang malinis at maayos ang kanyang silid. May mga hilaw na materyales na nakalagay na sa mesa pandayan, pati na rin ang isang blueprint sa tabi nito. Noong una siyang pumunta rito, pinapalo siya ng bakal ni Mang Tian sa loob ng 3 buwan para maturuan siya ng tamang teknik sa paglipat at pag-absorb ng puwersa. Araw-araw, kailangan niyang hampasin ang bakal sa loob ng 2 oras. Ang 2 oras na iyon ay parang walang katapusang hirap para sa kanya. Dahil sa patuloy na pagsasanay, lalo pang lumakas si Tang Wulan. Dati, maliit na martilyo lang ang gamit niya, ngunit unti-unti itong pinalitan ng mas malalaki. Pagkalipas ng 3 buwan, pinayagan na siyang gumawa ng mga simpleng gawain tulad ng pagkuha ng metal. Makalipas ang 1 taon, sinimulan na niyang gawin ang pinakamadadaling bahagi. Mga 6 na buwan na ang nakalipas nang ma-promote siya mula sa paggawa ng maliliit na bahagi papunta sa mga katamtamang laki. Minsan, ikinukumpara na siya ni Mang Tian kay kapatid na Long. Gayunpaman, may espesyal na katatagan si Tang Wulan. Sa loob ng 3 taong pagtatrabaho niya doon, hindi siya kailanman nagreklamo sa hirap. Matapos seryosong pag-aralan ng blueprint, naintindihan niya ang gawain niya ngayong araw. Kailangan niyang gumawa ng 10 ankle joints para sa machine armor. Bilog ang hugis ng mga ito kaya kung gagamit ng molde, 2 pindot lang ay tapos na. Ngunit kung ipo-forge ito, mas mataas ang hinihinging kalidad. Hinati ang panday sa maraming antas. Karaniwan, mayroon ang tinatawag na 100 refine, na nangangahulugang ang bahagi ay pinino ng 100 beses. Mas mataas dito ang 1000 refine. Kapag mas maraming beses pinino, mas kaunti ang impurities ng metal. Siyempre, mataas na kalidad ng metal ang kailangan para kayanin ang presyon ng 1000 refinement. Sa ngayon, hindi pa kaya ni Tang Wulan ang paggawa ng 1000 refine, kaya bihira siyang bigyan ng ganitong trabaho. Sanay na mga galaw ang ipinakita niya habang pinindot ang button sa workbench na nagbukas sa isang forging furnace. Ipinasok niya ang metal sa channel sa gilid, pagkatapos ay pinindot ang isa pang button upang ilagay ito sa furnace. Kinuha niya ang pares ng metal hammers na may macon tab na itim na tapusin. Ang mga martilyong ito ay halos kasing laki ng ginamit niya noong una siyang dumating. Ngunit ang mga martilyong ito ay regalo ni Mang Tian matapos ang 1 taon ng pagtatrabaho. Mga 1000 refined tungsten hammers ang mga ito, bawat isa ay may timbang na 40 kilo. Napakahirap nitong gamitin ng ordinaryong tao, ngunit tila magaan lang ito sa mga kamay ni Tang Wulan. Mabilis na namula ang metal sa ilalim ng mataas na init ng furnace. Hinampas ni Tang Wulan ang martilyo sa kanang kamay niya sa ibabaw ng metal, kasunod ang kaliwang martilyo sa ibaba. Sa bawat hampas, tunog ng malulutong na ding ang maririnig. At nagsimula na ang forging niya ngayong araw. Ang panday ay isang trabaho ng mga bihasang manggagawa. Hindi lang ito isang simpleng kasanayan. Sinabi sa kanya ni Mang Tian noong nagsisimula pa lang siya, na upang maging isang tunay na panday, kailangan niyang gamitin ang kanyang utak. Habang pinupukpok ang bakal, kailangang maramdaman niya ang mga pagyanig at ang mga pagbabago sa mga linya ng hibla ng metal.
Kapag naunawaan na niya ang dalawang bagay na ito, saka lamang siya makakagawa ng dekalidad na mga produkto. Sa aspeto ng pakiramdam, mahusay si Tang Wulan. Hindi niya alam na noong ibinigay sa kanya ni Mang Tian ang pares ng 1,000 refined tungsten hammers, nangangahulugan ito na formal na siyang naging isang panday. Bagaman hindi ganoon kalaki ang kanyang buwan ng kita, maingat siyang nagtatabi ng bahagi nito bawat buwan. Ang natitira ay hinahati niya, kaunting bahagi para sa kanyang nakababatang kapatid na babae, at ang karamihan ay ibinibigay niya sa kanyang ina bilang tulong sa mga gastusin ng pamilya. 9 na taong gulang pa lamang siya ngayon, ngunit dahil sa 3 taong karanasan sa pagpuputok at sa kanyang matibay na disposisyon, mas matatag siya kung ihahambing sa mga kaedad niya. Pagkalipas ng 2 oras, ibinigay niya ang huling hampas sa bahagi ng bakal. Huminga siya ng malalim at kinuha ang tuwalya na malapit sa kanya upang panasan ang pawis. Habang tinitingnan ng 10 makikinang na joint component sa harapan niya, lumitaw ang isang masayang ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil nasanay na siya sa pagpuputok, natutunan niyang magustuhan ang ganitong uri ng trabaho. Araw-araw niyang ipinupukpok ang kanyang martilyo sa bakal, at ito ay naging paraan niya upang mailabas ang kanyang damdamin ng walang pag-aalala. Bukod pa rito, may mga pagkakataon na habang ginagawa niya ito, pumapasok siya sa isang kakaibang estado. Parang nagkakaroon siya ng koneksyon sa kanyang martilyo at sa metal na kanyang pinaputok. Sa tuwing nararanasan niya ito, ang mga bahagi na kanyang nagagawa ay nagiging napakaganda. Ang mga ito ay nakakapukaw pa ng papuri mula sa malamig na si Mang Tian. Guro. Habang naghahanda si Tang Wulan upang ibigay ang kanyang natapos na gawain, napansin niyang nasa loob na ng kanyang silid si Mang Tian. Lumapit si Mang Tian sa mesa ng trabaho upang siyasatin ang produkto. Tumanggaw siya, pagkatapos ay iniabot kay Tang Wulan ang ilang perang papel. Narito ang sahod mo ngayong buwan, maganda ang trabaho mo. Salamat po, guro. Masayang-masaya si Tang Wulan habang mabilis na tinanggap ang pera at inilagay ito sa kanyang bulsa. Dahil sa kanyang tuwa, bahagyang namula ang kanyang mukha at hindi niya napigil ang iwinagayway ang kanyang mga kamao sa galik. Tinignan siya ni Mang Tian nang may pagtataka. Hindi ko pa kailanman nakita na naging ganito kakasaya sa pagtanggap ng sahod mo. Medyo hinihingal, huminga ng malalim si Tang Wulan bago nagsabi, Guro, nakatabi na ako ng sapat na pera para makabili ng Spirit Soul. Natigilan si Mang Tian at saka nagsalita ng may bahagyang damdamin, ibig mong sabihin, umabot na ang martial soul mo sa ranggo 10. Tumanggo si Tang Wulan. Malapit na po siguro. Nagbigay si Mang Tian ng isang bihirang ngiti. Good luck. Guro, uuwi na po ako. Nilagay ni Tang Wulan ang natapos niyang mga bahagi sa isang kahon, pagkatapos ay masayang umalis. Habang pinagmamasdan ang papalayong likuran ni Tang Wulan, hindi napigil ang ngumiti ng malaki si Mang Tian. Sa wakas, kumikilos na ang batang iyon na parang isang normal na bata, sayang nga lang at ang martial soul niya ay blue silver grass, kahit ano pa ang maging spirit soul niya. Natatakot akong limitado pa rin ito, gayunpaman, swerte pa rin ako, ang talento ng batang ito sa pandayan ay higit na mataas kaysa sa akin. Si Tang Wulan ay masayang tumatalon-talon habang pauwi. Sa sandaling iyon, tunay siyang masaya. 3 taon. 3 buong taon na ang nakalipas. Araw-araw siyang naghirap sa pagpapanday ng bakal. Ang bawat hampas ng kanyang martilyo ay para sa layuning makalakam ng sapat na pera para sa isang espiritual na kaluluwa. Bagamat noong nakaraang buwan pa niya nabilang na magkakaroon na siya ng sapat na pera ngayong buwan, ibang usapan na ang aktwal na hawakan ng pera. Gusto na niyang sumigaw sa galik. 30,000 Federation coins. Sa mga mayayamang pamilya, maliit lang ito. Pero para sa isang bata na 9 na taong gulang pa lamang, ito ay bunga ng mahigit 1,000 araw ng hirap at pawis. Hindi na niya mabilang kung ilang beses niyang itinaas ang kanyang martilyo para makuha ang halagang ito, lalo na kung gaano karaming pawis ang kanyang inilaan. Sa wakas, nagtagumpay siya. Habang iniisip ang kanyang tagumpay, lalo siyang napuno ng saya. Hindi niya maipahayag ang kanyang emosyon. Sa sandaling mabasag niya ang bottleneck, sa wakas ay magkakaroon na siya ng espiritual na kaluluwa. At ngayon, halos mabilang na lang niya ang mga araw bago ito mangyari. Malapit nang umabot ang kanyang soul power sa breakthrough, at malamang na mangyari ito bago siya magtapos. Ang pag-abot sa ika-10 antas ay magpapakita ng sandaling maging isang soul master siya.
Bagamat nagustuhan ni Tang Wulan ang pagpapanday, hindi ibig sabihin ito na nais niyang gawing propesyon ito. Ang pangarap niya ay maging isang Soul Master, at sa hinaharap, maging isang Machine Armor Master pa nga. Lahat ng bata ay may ganitong pangarap, ngunit ilan lamang ang naglalagay ng sapat na pagsisikap para maabot ito, ***, ang kasipagan ang pumapalit sa kakulangan. Sa nakalipas na 3 taon, palaging nasa puso ni Tang Wulan ang mga salitang ito at sinikap niyang sundin ito. Ngayon, malapit na itong magkatotoo. Nanay, tatay, mayroon na akong sapat na pera, kumpleto na. Pagkarating ni Tang Wulan sa pintuan, agad siyang sumigaw sa tuwa. Nakaupo si Nar sa sala, hinihigop ang lollipop na binili ni Tang Wulan para sa kanya. Kuyang, sapat na ang pera mo para bumili ng espiritual na kaluluwa. Alam ni Nar kung gaano kasaya si Tang Wulan. Man, kumpleto na, may 30,000 na ako. Mabilis na inilabas ni Tang Wulan ang pera at inilagay ito sa mesa. Pagkatapos, agad siyang pumunta sa kanyang kwarto at kinuha ang isang bakal na kahon mula sa ilalim ng kanyang kama. Tumakbo siya pabalik sa sala at ibinuhos ang lahat ng laman ng kahon. 100, 200, 220, 29,600, 29,700, 30,000, 30,000 at 200, may sobra pang 200, Nar, ibibigay ko sa iyo ang 100 para makabili ka ng masarap na pagkain. Tinitingnan ng malaking tambak ng Federation coin sa harap niya, na mula ang maliit na mukha ni Tang Wulan sa Golek. Kara-rating lang nilang Yu mula sa trabaho. Mula sa kusina, naririnig niya ang sigaw ng kanyang anak. Si Tang Ziren ay kagagaling lamang sa trabaho at pagpasok niya ay narinig din niya ang sigaw ng anak. Nang makita nila ang pera sa mesa, hindi nila mapigil ang maiyak. Ang batang ito, masyadong nahirapan. Habang naglalaro ang ibang bata, siya ay nagtatrabaho na. Lumapit silang Yu sa kanyang asawa at hinampas ang balikat nito. Hindi siya lumingon, sa takot na makita ng mga bata ang kanyang luha. Alam ko kung gaano ka Jose, napakahusay mo talagang anak, sabi ni Tang Ziren habang tinatapik ang likod ng asawa bilang pag-aaliw. Ngumiti si Tang Ziren at lumapit kay Tang Wulan, niyakap ang kanyang balikat, at nagtaas ng thumbs up. Kapag naabot ko na ang 10 antas, makakabili na ako ng espiritual na kaluluwa. Tama ba, tatay? Tanong ni Tang Wulan na puno ng sigla. Tama iyon, pagdating ng araw na iyon, sasamahan kita, hindi, buong pamilya natin ang pupunta. Malapit ka nang maging isang Soul Master, anak, napaka-proud ko sa iyo. Tuwang-tuwa siya. Pagdating ng gabi, kahit anong gawin niya, hindi siya makapasok sa meditative state. Natulog na si Nar. Maliwanag ang buwan at mga bituin sa gabing iyon. Tiyak na magiging maaraw ang susunod na araw. Tahimik na bumangon si Tang Wulan mula sa kama. Sobra ang saya niya para makatulog. Hinailan niya ang kumot ni Nar at inayos ito upang takpan ang kanyang maliit na katawan. Tulad ng dati, hindi mapakali si Nar habang natutulog. Sabi ni nanay na kapag 10 taong gulang na ako sa susunod na taon, hindi na ako pwedeng matulog sa parehong kwarto kay Nar. Pagdating ng panahong iyon, ibibigay ko ang kwarto kay Nar at matutulog ako sa sala, pero bakit kaya? Sa pag-iisip nito, nakaramdam si Tang Wulan ng kaba. Gustong-gusto niyang makita si Nar pag-aisang niya tuwing umaga. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at tahimik na lumabas. Gusto niyang maglakad-lakad upang kalmihin ang kanyang damdamin, at baka makapag-meditate siya pagbalik. Pagbukas at pagsara ng pinto, hindi ito gumawa ng kahit kaunting ingay. Tahimik siyang lumabas. Maliwanag ang buwan na sumisinag sa kwarto, tumama sa katawan ni Nar. Ang buwan ngayong gabi ay espesyal na maliwanag. Ang pilak na buhok ni Nar ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Habang nababalutan ng liwanag ng buwan, bigla na lang lumitaw ang isang singsing ng liwanag mula sa katawan ni Nar. Dilaw, berde, pula, asul, lila, ginto, at pilak. Ang 7 kulay na ito ay kumikislap isa-isa. Kung naroon pa si Tang Wulan, makikita niya ang pambihirang tanawin na ito. Bahagyang nanginig ang katawan ni Nar. Matapos kumikislap, unti-unting pumasok ang 7 kulay ng liwanag sa pagitan ng kanyang mga mata. Pagkalipas ng mahabang oras, bumalik siya sa dati niyang mapayapang estado. Maliwanag pa rin ang buwan, ngunit nawala na ang singsing ng liwanag sa katawan ni Nar. Tila bahagyang lumaki ang kanyang katawan.
Bagamat hindi siya masyadong lumaki sa nakalipas na 3 taon, ngayong gabi, nakaranas siya ng breakthrough. Tumigil ang kanyang panginginig, at bumalik ang kanyang paghinga sa normal. Ngunit nakakunot ang kanyang noo. Tila hindi maganda ang panaginip niya. Malamig ang hangin sa gabing iyon. May maliit na hardin sa lugar ng mga karaniwang mamamayan kung saan nakatira si Tang Wulan. Madalas niyang dalhin si Nar dito upang maglaro tuwing bakasyon. Pagdating niya sa hardin, naramdaman niya ang isang malakas na atraksyon mula sa isang hibla ng blue-silver grass. Huminga siya ng malalim at naamoy ang matamis na halimuyak ng halaman pati na rin ang sariwang hangin. Unti-unti siyang ngumiti ng may kasiyahan. Hindi na mamalayan, umupo siya nang nakapulupot ang mga binti. Maliit ang ingay ng mga ibon, malamig at dalisay ang hangin, at siya'y nababalutan ng banayad na liwanag ng buwan at mga bituin. Sa ilalim ng mga kalagayang ito, unti-unti siyang kumalma at pumasok sa estado ng meditasyon. Isang walang katapusang bilang ng mga asol na kislap ng liwanag ang nagtipon mula sa lahat ng direksyon patungo sa kanya, tahimik na pumapasok sa kanyang katawan at kumakalat sa buong katawan. Nararamdaman ni Tang Wulan na para siyang nalulunod sa isang asol na dagat habang ang mga hindi mabilang na maliliit na tinig ay bumabalot sa kanya at tinatawag siya. Ang natatanging amoy ng blue-silver grass ay pumasok sa bawat selula ng kanyang katawan. Ang lakas ng kaluluwa sa kanyang dantian ay nagkaroon ng mainit na pakiramdam habang nagsisimula itong magbukas. Sa pananaw ni Tang Wulan, ang lahat ay nagsimulang magbago ng kakaibang asol na kulay. Ang amoy ng blue-silver grass ay naruroon sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Mahinang mga gintong linya ang kumislap sa kanyang noo, may parehong pattern tulad ng dati, na kumakalat palabas. Pagkatapos kumalat sa kanyang balat, ang mga gintong linya ay dahan-daang bumalik. Ang kanyang katawan ay kumikislap habang nakaupo siya sa pagmumuni-muni. Isang sandali, ito ay may mahina na asol na kulay, at sa susunod, ang liwanag na nagmumula sa kanyang katawan ay may mga bakas ng ginto. Maagang umaga. Lin-lin, lin-lin. Ang nag-aalalang tinig nilang Yu ay umabot sa mga kalye. Sa loob ng maliit na hardin, si Tang Wulan ay gumalaw mula sa kanyang nakaupo ng paa-paa at dahan-daang nagising mula sa kanyang pagmumuni-muni. Ang hamog ng umaga ay basang-basa ang kanyang mga kwelyo, ngunit sa mga sandaling ito, naramdaman niyang may hindi maipaliwanag na pakiramdam na dumadaloy sa buong katawan niya. Lin-lin, lin-lin. Ang malinaw na tinig nilang Yu ay narinig. Nanay, nandito ako. Mabilis na sumagot si Tang Wulan habang tumayo at tumakbo patungo sa kanya. Habang nagmamadaling sumagot sa tawag ng kanyang ina, naramdaman niyang mas magaan ang katawan niya kumpara dati. Anak, bakit ka nandito? Halos mamatay ako sa pag-aalala. Mahigpit na sinabi nilang Yu habang tinitingnan ang kanyang anak. Pasensya na, nanay, nagmumuni-muni lang ako sa hardin, pakiramdam ko nakatawid na ako sa ika-10 na antas. Bagaman hindi sigurado si Tang Wulan, ang mga pagbabago sa kanyang katawan ay nagpakita na malamang ay nakatagpo na siya ng bagong antas. Napalunok silang Yu at tinignan ang kanyang anak. Ang taas ni Tang Wulan ay umabot na sa kanyang balikat. Kahit na medyo basa ang katawan nito, kumikislap pa rin ang balat ni Tang Wulan na parang hiyas at tinitingnan siya ng mga mata nitong puno ng sigla. Makinig ka sa mga saloobin ni nanay, ang kaligtasan mo ang pinakamahalaga. Halika na, umuwi na tayo, magluluto ako ng almusal. Hinaplos nilang Yu ang ulo ni Tang Wulan bago hawakan ang kanyang kamay at inakay siya pauwi. May breakthrough ka na. Nang malaman ni Tang Ziran na nagkaroon ng breakthrough ang kanyang anak, labis siyang natuwa. Kung sa tingin mo ay nakatawid ka na, pupunta tayo sa akademya ngayon at ipatest ka, kung totoo ngang may breakthrough ka, bukas ay bibili tayo ng Spirit Soul. Mabuhay ang tatay. Nagsaya si Tang Wulan. Nar, anong nangyari, hindi ka ba masaya para kay kuya? Masaya si Tang Wulan, ngunit napansin niyang kakaiba si Nar ngayong araw. Karaniwan, siya ay gutom na paggising sa umaga, pero ngayon ay nakaupo lang ito at blanka ang mata. Wala ni konting kasiyahan mula sa kanya. Wala naman, congratulations kuya. Binigyan siya ni Nar ng matamis na ngiti bago nagsimula kumain ng almusal. Akala ni Tang Wulan na malungkot si Nar dahil wala siyang martial soul, kaya't hindi na niya tinanong pa. Sa totoo lang, tama ang hinala ni Tang Wulan tungkol sa breakthrough niya. Pagdating sa akademya, sinabi niya kay Guru Lin Zimeng ang nararamdaman at dinala siya para sa pagsusuri ng lakas ng kaluluwa.
Ipinakita ng kagamitan na ang lakas ng kaluluwa niya ay talagang umabot na sa ika-10 na antas. Tuwing magtataas ang antas ng kaluluwa ng isang Soul Master, kinakailangan nilang magkaroon ng Soul Ring upang makatawid sa susunod na antas. Maaari nilang patumbahin ang isang Soul Beast upang makuha ito, ngunit kakaunti na lamang ang mga Soul Beast sa kasalukuyan. Mas madalas ay pinipili ng mga tao ang pangalawang paraan, ang pagkuha ng Spirit Soul mula sa Spirit Pagoda. Si Tang Wulan ang ika-7 estudyante sa kanilang klase na nakatawid. Matapos niyang maabot ang ika-10 na antas, naging isang tunay na Soul Master siya at ito ang kanyang unang hakbang patungo sa landas na ito. Tang Wulan, ipasama agad ng pamilya mo sa Spirit Pagoda para bumili ng Spirit Soul. Kapag nakipag-fuse ka na sa isang Spirit Soul, magiging Soul Master ka na. Ang mga opisyal na Soul Master ay nakakakuha ng stipend na 1,000 federal coins kada buwan. Kailangan mo yan para sa tuition fees mo sa Intermediate Academy. Ipinagdiinan ni Lin Zimeng. Tumango si Tang Wulan ng masaya. May sapat na pera na po ako para bumili ng Spirit Soul, Guru Lin, bibilhin ko po ito bukas. Tumango si Lin Zimeng na may ngiti. Mabuti, hihingi ako ng leave para sa iyo bukas, naway magtagumpay ka sa paghahanap ng Spirit Soul na makakapagbigay kasiyahan sa iyo. Salamat po, Guru. Kapag naging Soul Master siya, magkakaroon siya ng buwanang stipend. Kahit na compulsory ang Intermediate Academy, ang 1,000 coins na stipend ay sapat na para sa mga pang-araw-araw na gastusin. Kailangan niyang umalis sa Glorybound City upang mag-aral sa Intermediate Academy. Sa kanyang stipend, hindi na niya kailangang gamitin ang pera ng magulang. Kung magpapatuloy siya at magiging Soul Grandmaster, tataas pa ang kanyang stipend. Masaya si Tang Wulan, at unti-unti ay papalapit siya sa kanyang pangarap. Kung ibang bata, baka hindi nila kayang pigilan ang kanilang emosyon, pero naging matatag na ang puso ni Tang Wulan matapos ang 3 taon ng paggawa ng mga panday. Nang gabing iyon, pumunta siya sa workshop ni Mang Tian at natapos ang kanyang mga gawain sa forging. Nang matapos, saka siya umuwi. Pagkatapos matanggap ni Tang Ziren ang abiso mula sa akademya, humingi siya ng 1 araw na bakasyon para dalhin si Tang Wulan bumili ng Spirit Soul. Humiling din silang yun ng bakasyon, ngunit dahil marami siyang trabaho, hindi ito naaprubahan. Nar, bakit ka parang malungkot ngayon? Tanong ni Tang Wulan na may kalituhan. Huwag kang mag-alala, kahit na wala kang martial soul, protektahan kita habang buhay, okay lang. Sabi ni Tang Wulan habang pinapahid ang ulo ni Nar. Tumangala si Nar at tumingin kay Tang Wulan, ipinakita ang kanyang malinaw na mga mata na may purple na kislap. Kuya, mamimiss mo ba ako kung aalis ako balang araw? Kung aalis ako isang araw, mamimiss mo ba ako? Tanong ni Nar habang itinaas ang kanyang ulo upang tignan si Tang Wulan. Ang kanyang maliit na mukha ay mas naging parang diwata sa ilalim ng liwanag ng buwan at mga bituin. Tanong ni Tang Wulan ng nakanganga, bakit aalis ka ba? Nagmumura si Nar, tinanong ko lang kung aalis ako. Sumagot si Tang Wulan, ikaw ang maliit kong kapatid, syempre mamimiss kita. Talaga? Talaga kitang mamimiss? Tumaas ka ba ng kaunti? Nar, malapit na yata ang ilong ko sa iyo ngayon. Mamimiss din kita, mamimiss talaga kita. Sagot ni Nar na hindi tumutok sa tanong. Ang kanyang malalaking mga mata na may kulay ube ay parang may malabong patak ng tubig. Masaya si Tang Wulan nang niyakap siya sa balikat. Magkasama tayo araw-araw, kaya hindi na natin kailangan mamiss ang isa't isa. Nakausap ko na si ina at ama, pagpasok ko sa isang Intermediate Academy, sasama ka sa akin at mag-aaral tayo sa parehong lungsod, laging iingatan ka ng kuya mo. Tahimik, nagdilim ang liwanag sa mga mata ni Nar at ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Tang Wulan. Maagang umaga. Si Tang Wulan ay nagising ng maaga at kumain ng mas kaunting agahan kaysa karaniwan. Nang makita ang sabik na kislap sa mata ng kanyang anak, hindi na kayanan ni Tang Ziren ang mag-smile. Hindi ka ba masyadong nagmamadali? Wala namang dahilan para magmadali, kahit magtulungan tayo, hindi pa rin bukas ang Spirit Pagoda. Para kay Tang Wulan, isang napaka-espesyal na araw ito. Ito ang araw na bibilhan siya ng Spirit Soul. Ama, anong klaseng Spirit Soul kaya ang mabibili ko? Si Tang Wulan ay isang batang 9 na taon lang. Pinagtrabahuhan niya ito ng buong lakas para sa araw na ito, at ngayong dumating na ang araw, paano siya magiging kalmado? Nagbigay ng bahagyang ngiti si Tang Ziren.
Paano ko ba malalaman, pero kahit anong spirit soul ang makuha mo, magiging soul master ka na mula sa soul scholar? Pagkatapos, talagang magiging soul master ka, lalaki pa ang agwat mo sa mga ordinaryong tao. Sabik na tumanggo si Tang Wulan. Ngunit hindi niya napansin ang tono ng kanyang ama. Habang pinapanood ni Nar si Tang Wulan na nagmamadaling hilahin ang kanyang ama palabas ng bahay, ang kanyang magagandang mata ay nagpakita ng kalituhan. Kinurot niya ang kanyang mga kilay, parang deep in thought. Ama, bilasan mo ng konti, bilasan natin. Hinimok ni Tang Wulan habang halos tumatalon sa kagalakan. Hindi napigilan ni Tang Ziren na iling ang kanyang ulo habang ang pinakamalalim na lalim ng kanyang mga mata ay nagpapakita ng kanyang mga alalahanin. Hindi magiging madali ang makakuha ng tamang spirit soul. Hindi dahil makakabili siya, ay makakakuha siya ng angkop na spirit soul. Ang Spirit Pagoda ay mayroong saklaw sa buong kontinente. Hindi lang ito naruroon sa Daoluo Continent, kundi naabot din ito ang dalawang ibang kontinente ilang libong taon na ang nakalilipas. 12,000 taon na ang nakalilipas, ang mga labi ng Heavendao Empire matapos ang pagkatalo nila sa Sun Moon Empire ay naglakbay at nakaranas ng maraming pagsubok at panganib. Sa huli, natuklasan nila ang isang malaking kontinente na may mga katutubong tao. Ngunit hindi ito kasing advanced ng Daoluo Continent. Napasakop sila ng mga labi ng Heavendao at tinawag itong Heavendao Continent. Sa Daoluo Continent, ang alitan sa pagitan ng Sun Moon Empire at Star Luo Empire ay walang katapusan. Habang mabilis na umuunlad ang Sun Moon Empire, ang Star Luo Empire ay dahan-daang hamina. Pinili nila ang isang ibang ruta. Nag-invest ang Star Luo Empire sa teknolohiya ng paglalayag. Dahil sa kanilang mga pagsasaliksik, natuklasan nila ang isang malaking kontinente na agad nilang sinakop. Matapos sakupin ang buong kontinente, inilipat nila ang buong empire at ang kanilang mga yaman at tinawag ito bilang Star Luo Continent. Pagkatapos, ang Star Luo Empire ay naging isang federal system at naging Star Luo Federation. Ang Sun Moon Empire ay nagtagumpay sa pag-iisa ng Daoluo Continent at naging Sun Moon Federation. Ang Spirit Pagoda ay may kasaysayan ng 10,000 taon. Dahil sa kahalagahan nila para sa mga Soul Masters at ang kanilang groundbreaking na pagsasaliksik sa artificial na Spirit Souls, ang kanilang estado ay tumaas ng malaki. Sa 3 kontinente, sila ang pinakamalakas na puwersa. Ang Glorybound City ay may branch ng Spirit Pagoda na nasa puso ng lungsod. Ito ay isang 3 palapag na pagoda. Ito ang pinakamababang ranggo para sa isang branch ng Spirit Pagoda. Ang isang mid-sized na lungsod ay may 7 palapag na Spirit Pagoda branch. Ang mga pangunahing lungsod ay may 13 palapag na Spirit Pagoda branch. Ngunit ang headquarters ng Spirit Pagoda ay matatagpuan sa Shrek City. Ang headquarters ay dumaan sa maraming renovations sa mga nakaraang taon at ngayon ay may 80 palapag. Sinasabing ito ang pinakapambihirang gusali sa Daoluo Continent. Para kay Tang Wulan, ang 3 palapag na pagoda na nasa harapan niya ay isang banal na lugar. Ang branch ng Spirit Pagoda na ito ay ang pinakamalaking gusali sa Glorybound City. Lahat ng tao ay alam kung nasaan ito, ngunit kakaunti lamang ang nakapasok dito. Pagdating nila sa Spirit Pagoda, nakabukas na ang mga pinto, ngunit hindi gaanong marami ang tao. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang lugar para sa mga Soul Masters. Sa kaliitan ng Glorybound City, kakaunti lamang ang mga Soul Masters. Nang dalhin ni Tang Ziren ang kanyang anak sa Spirit Pagoda, ang mga mata ni Tang Wulan ay patuloy na dumadaloy sa paligid. Siya ay labis na naguguluhan sa lugar na ito. Ang Spirit Pagoda ay hugis octagon na may 3 palapag. Ang loob ay maluwang at ang marmol na sahig ay may simbolo ng Spirit Pagoda. Sa loob ng malaking hall, mayroong isang bilog na pinto na nagdadala sa isang hindi kilalang lugar. May reception counter sa unahan at isang Soul Master na nakasuot ng abo na robe ang nakaupo sa likod nito. Nakatayo na ang Soul Master nang dumating ang dalawa sa counter at nagsimula siyang mag-inspect kay Tang Ziren. Magandang araw, maaari ko bang itanong kung anong layunin ninyo rito? Magalang na sumagot si Tang Ziren, magandang araw, Lord Soul Master, dinala ko ang aking anak upang bumili ng Spirit Soul, ang kanyang Martial Soul ay umabot na sa ika-10 ranggo. Pagkarinig nito, ang masiglang ekspresyon ng Soul Master ay malinaw na napawi ng kaunti dahil si Tang Ziren ay hindi isang Soul Master. May sapat ba kayong pera? Tanong niya ng hindi entusyastiko. Nagmadali si Tang Wulan. Sapat, may sapat ako.
Sinabi ng Soul Master, anong ranggo ng Spirit Soul ang nais mong bilhin? Medyo nahihiya, sumagot si Tang Ziren, Lord Soul Master, wala kaming masyadong alam sa mga bagay na iyon. Maaari ba kaming makaabala sa iyo upang ipaliwanag ito sa amin? Sumagot ang Soul Master ng Mines, hindi ninyo pa alam ang tungkol dun tapos pupunta pa kayo? Para sa isang maliit na lungsod tulad ng Glorybound City, 3 klase lang ng Spirit Soul ang inaalok ng Spirit Pagoda, 10-year White Spirit Souls, 100-year Yellow Spirit Souls, at Random Spirit Soul Selection. May 73 na 10-year White Spirit Souls at 11 100-year Yellow Spirit Souls na pwedeng pagpilian. Ang presyo ng isang White Spirit Soul ay 70,000 coins, habang ang Yellow Spirit Souls ay 1,000,000 na coins. Alin dito ang gusto ninyong bilhin? Naguluhan si Tang Wulan sa sinabi ng Soul Master at halos mawalan ng boses nang magtanong, Lord Soul Master, hindi ba 30,000 coins ang Spirit Souls? Paano? Paano nangyari ito? Kabanata 17 Pagsubok sa espiritual na kapangyarihan. Sinulyapan siya ng Spirit Master. Ang 30,000 ay para sa isang random na Spirit Soul. Pwede kang makakuha ng isang 10 taong Spirit Soul, o 100 taong Spirit Soul, pero kung ano ang makukuha mo ay random. Mataas ang posibilidad na ang Spirit Soul na makukuha mo ay hindi akma sa iyong Martial Soul. May mga taong nais magtipid at magtiwala sa swerte na pipiliin ang ganitong klase. Ngunit, mas mainam na kumuha ka ng isang angkop na 10 taong Spirit Soul, dahil magiging mas kapaki-pakinabang yun. Mula sa tono ng boses, malinaw kay Spirit Master na hindi kaya ng mag-amang ito na makabili ng 100 taong Spirit Soul. Tumingin si Tang Wulan sa kanyang ama. Ang kanyang orihinal na kasiyahan ay ganap nang nawala. Lumuhad si Tang Ziren upang makipag-usap kay Tang Wulan. Sa oras na iyon, puno siya ng iba't ibang emosyon, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa sitwasyong ito. Anak, piliin na lang natin ang random na Spirit Soul. Malaki ang kakayahan ng iyong Martial Soul na mag-adapt, kaya't dapat ay magkatugma ito sa karamihan ng Spirit Soul. Kung wala sanang basura na Martial Soul ang Blue Silver Grass si Tang Wulan, hindi sana ito ang pinili ni Tang Ziren. Ngunit talagang wala nang masyadong pag-asa ang Blue Silver Grass na magbago. Kaya't ang maabot nito sa ika-10 na antas ay isang kabiglang tagumpay na. Kailangan kitang balaan. Ang boses ng Spirit Master ay agad nakakuha ng pansin ng mag-ama. Nagpatuloy siya ng walang emosyon. Posibleng makakuha ng 100 taong Spirit Soul mula sa random na selection, pero posibleng makakuha rin ng isang sira o depektibong Spirit Soul. Naguluhan si Tang Ziren. Sira na Spirit Soul. Paano sila may depekto? Sumagot ang Spirit Master. Kapag ginagawa ang isang Spirit Soul, hindi laging nagtatagumpay sa bawat pagkakataon. Minsan, may mga depektibong Spirit Soul na lumalabas. Mahal din ang paggawa ng mga depektibong ito at maaari pa ring paghaluin. Kaya isinama ito sa random na selection. Kung hindi, puro puti at dilaw na Spirit Soul lang ang matitira, at malulugi tayo kaysa kumita. Mukhang ang 30,000 federal coins ay medyo malaki na para sa inyo, kaya't kailangan ninyong pag-isipan ng mabuti. Tumingin si Tang Ziren kay Tang Wulan at nakita ang wala ng buhay na hitsura sa mga mata nito. Hindi niya inisip na matapos ang 3 taon ng pagsusumikap, ganito pa rin ang kanilang kalagayan. Anak, paano kung umuwi na muna tayo? Tutulungan kita mag-isip ng solusyon. Kung wala ng ibang paraan, baka makautang tayo para makabuo ng 70,000. Nakita ni Tang Ziren ang hitsura ng kanyang anak at hindi maiwasang masaktan. Ibinangon ni Tang Wulan ang kanyang ulo at sinabi, Ama, kayo po ni Ina ay araw-araw na nagsasakripisyo para sa akin. At saka, ang Martial Soul ko lang naman ay Blue Silver Grass. Susubukan ko na lang ang aking swerte at tingnan kung may malasakit ang langit sa akin. Baka makakuha ako ng isang dissenting Spirit Soul. Ang kakayahan niyang kumain ay tumaas ng malaki mula nang magising ang kanyang Martial Soul. Bukod pa rito, malaki rin ang gana ni Nar kahit na maliit siya. Para sa isang puok na umaasa lamang sa sahod, mahirap na para kay Tang Ziren at Lang Yu. Lahat ng masasarap na pagkain ay ibinibigay sa mga anak. Hindi pa nga sila magkasama sa pagkain ng karne. Ang mga anak ng mahihirap ay kailangang tumulong sa mga gawain ng pamilya mula sa murang edad. Para kay Tang Wulan, ang kanilang pamilya ay nahihirapan na sa kasalukuyan. Paano pa kaya kung mangutang pa sila para sa kanya? Mahalaga sa kanya ang maging isang malakas na Soul Master, pero mas mahalaga pa ang kanyang ina, ama, at si Nar. Talagang maalalahanin siyang bata. Nang marinig ng Spirit Master ang sinabi ni Tang Wulan, napansin niyang medyo lamambot ang kanyang mukha. Haay, isang buntong hininga ni Tang Ziren na puno ng kapitan.
Lahat ng ito ay dahil walang silbi ang iyong ama. Hinawakan ni Tang Wulan ang kamay ng kanyang ama, saka tiningnan ng Spirit Master at nagtanong. Ginoo Spirit Master, maaari ko bang ipagpatuloy ang pagpili ng random na Spirit Soul? Sabay abot ng 30,000 federal coins na naipon niya. Tumango ang Spirit Master at nagsabi. Talaga namang isang matalinong bata. Mas magaling pa kaysa sa mabaho kong anak. Dapat sana'y magbabayad ka pa ng bayad para sa pagsusuri ng spiritual power, ngunit tutulungan kita at hindi ka nasingilin. Nagtulala si Tang Wulan bago mabilis na nagsabi. Salamat po. Talaga pong nagpapasalamat ako sa inyo. Tumawa ang Spirit Master at hinaplos ang kanyang ulo. Sumunod ka sa akin. Maghihintay ang iyong ama dito. Hindi kayang makita ng mga ordinaryong tao ang mundo ng mga Soul Master. Ipinakita ng Spirit Master kay Tang Wulan ang isang kwarto na iba ang itsura sa kabila ng itsura nitong simple at walang palamuti. Puno ito ng mga makabagong kagamitan na maayos na nakaayos. Ipinaupo ng Spirit Master si Tang Wulan sa isang metal na upuan at nagsimula ng magsalita. Alam mo ba kung bakit natin sinisiyasat ang spiritual power? Tumango si Tang Wulan at sinabing hindi alam. Ipinaliwanag ng Spirit Master. Ito ang iyong unang pagkakataon na pumili ng Spirit Soul. Pagkatapos ng pagsasanib ng Spirit Soul, magiging isang tunay na Soul Master ka at magtatala ang Spirit Pagoda ng lakas ng iyong spiritual power, ang antas at uri ng Spirit Soul na pagsasamahin mo, at iba pa. Malamang ay mag-aaral ka sa isang Intermediate Soul Master Academy mamaya. Nang hangang sinabi ni Tang Wulan. Ginoong Spirit Master, may mga ranggo ba rin ang spiritual power? Katulad ng Soul Power. Mahalaga ba ang spiritual power? Sumagot ang Spirit Master. Para sa mga normal na Soul Master, hindi gaanong mahalaga ang spiritual power. May mga ranggo rin ito, ngunit hindi ito pareho ng Soul Power. Ngunit para sa mga mataas na Soul Master, ang lakas ng kanilang spiritual power ay mas makapangyarihan. Ang isang malakas na Spirit Soul ay nangangailangan ng parehong lakas ng spiritual power upang pagsamahin. Bago pa man dumating ang mga Spirit Soul, wala pang mga ranggo ang spiritual power. Ngunit noong unang panahon, nang magsimula ang Spirit Soul, napansin ng mga nakaraang henerasyon na ang pagsasanib sa isang Spirit Soul ay nangangailangan ng mas malaking lakas ng spiritual power kumpara sa isang Spirit Ring. Kaya't pagkatapos ng malawakang pagsasaliksik, binuo nila ang ranggo ng spiritual power. Mga 2,000 taon na ang nakalipas nang matapos ang ranggo na ito. Nagtanong si Tang Wulan ng may pagnanasa. Kung ganun, ilang antas ang may spiritual power? Sumagot ang Spirit Master. Mula sa mababa hanggang sa mataas, ang spiritual power ay nahahati sa Spirit Origin, Spirit Connection, Spirit Sea, Spirit Abyss, Spirit Domain, at ang kilalang Divine Origin. Ang mga 6 na realm na ito ay simpleng intindihin. Lahat ay nagsisimula sa Spirit Origin pagkapanganak. Ang ibig sabihin ng Spirit Origin ay ito ang isang pinagmulan ng bawat isa. Pagkatapos, nagbabago ang kalikasan. Ito ang pinaka-basic na antas ng soul. Dapat ikaw ay nasa level na ito. Para sa iba pang detalye, matutunan mo na lang sa paaralan kaya't hindi ko na ito i-discuss. Sige, magsisimula na ako sa pagsusuri ng Spirit Origin na naabot mo. Isang metal na helmet ang ibinagsak sa kanyang ulo. Pagkatapos, ang mga metal na braso ay nagsanib at ikinabot ang kanyang ulo. Huwag kang masyadong magpanik. Mag-relax ka lang. Baka makaramdam ka ng konting hilo, normal lang yun. Basta mag-relax ka lang. Paulit-ulit na paalala ng Spirit Master. Opo. Mabilis na sagot ni Tang Wulan. Isang mahinang hum na tunog ang nagmula sa helmet at naglabas ito ng malambot na puting liwanag. Pinanood ng Spirit Master ang screen ng Soul Transmitter sa gilid habang ang screen ay nagpakita ng data. Nang lumabas ang mga numero, mabilis itong tumaas. Pagkatapos ng ilang sandali, ang mga numero ay unti-unting huminto sa isang steady na antas. Nang makita ng Spirit Master ang numero, ang kanyang ekspresyon ay nagbago at napuno ng pagtataka. Kabanata 18 Random Draw. Tumigil sa pagtaas ang mga numero pagkatapos ng ilang sandali at huminto sa isang saklaw. Pinatay ng Spirit Master ang aparato at tinanggal ang helmet. Tapos na. Talagang naramdaman ni Tang Wulan na nahihilo, kahit na dati ay medyo abala lamang ang kanyang ulo. Minsan na niyang nasal ayan ang hindi malinaw na tanawin ng gintong mundo ng pinagsamang kaluluwa ng espiritu, at ngayon, sa panahon ng pagsusuri, muli niyang nasal ayan ito. Kailangan niyang magpursige upang malinaw na makita ito, at nang halos magtagumpay na siyang makita ito ng malinaw, natapos na ang pagsusuri. Magandang numero. Tumango ang Spirit Master at ngumiti kay Tang Wulan.
Ikaw ang may pinakamagandang espiritual na lakas sa lahat ng mga soul scholars na nakasalamuha ko nitong mga nakaraang taon. Ang iyong espiritual na lakas ay 38. Tandaan mo ang numerong ito. Gagawa ako ng tala mula sa makina para sa iyo, upang maipasa mo ito kapag dumaan ka sa isang Intermediate Soul Master Academy. Dahil hindi malinaw kay Tang Wulan ang mga hangganan ng sistema ng espiritual na lakas, hindi rin siya sigurado sa kahulugan ng pagkakaroon ng espiritual na lakas na 38. Nang makita ng Spirit Master ang magulo niyang ekspresyon, ipinaliwanag ito ng mahinahon. Ang Spirit Origin Realm ay may saklaw mula level 1 hanggang 50 na espiritual na lakas. Ang mga level 15 pababa ay pang-elementarya. Ang mga level 15 hanggang 30 ay intermediate na rango. Ang mga level 30 hanggang 45 ay advanced na rango. Ang mga level 45 hanggang 50 ay ang rurok ng Spirit Origin. Pumasok ka na sa intermediate rank ng Spirit Origin Realm sa ganitong kabataang edad. Hindi ito biro. Ako ay isang 28th rank Soul Grandmaster, ngunit ang aking espiritual na lakas ay nasa level 87 lamang. Sa advanced rank ng Spirit Origin Realm, maaari mong pagsamahin ang isang 100-year Yellow Spirit Soul. Ang magandang balitang ito ay nagdulot kay Tang Wulan ng kaunting saya. Higit pa rito, ang paliwanag ng Spirit Master tungkol sa espiritual na lakas ay nagbigay daan sa kanya upang makita ang isa pang magarang bahagi ng mundo ng Soul Masters. Kung tatanggapin mo, makikita natin kung gaano ka swerte. Dinala siya ng Spirit Master sa isang katabing silid. Sa loob ng mas malaking silid na ito, mayroong isang 3 metrong taas at 6 na metrong lapad na napakabigat na makina. Maraming kumikislap na mga bola ng liwanag na may diameter na mga 1 metro ang makikita sa loob nito. Lahat ng mga bola ng liwanag ay pareho. Itinuro ng Spirit Master ang 2 pinjutan sa makina at sinabi. Ang berdeng pinjutan ay para magsimula, ang pulang pinjutan ay para huminto. Pagkatapos huminto, ang espiritu ng kaluluwa sa kinaroroonan nito ay magro-roll out. Maaari mong simulan kapag handa ka na. Ang tibok ng puso ni Tang Wulan ay hindi may iwasang bumili sa harap ng kakaibang makinang ito. Sinabi ng Guru Lin Zimong noon na ang kalidad ng espiritu ng kaluluwa ay may malaking papel sa lakas ng isang Soul Master. Ang pagsasanib sa isang malakas na Spirit Soul ay makakatulong sa Soul Master na mapaangat ang sariling lakas. Sa kabilang banda, kung magsasanib siya sa isang mahina na Spirit Soul, ang espiritual na kasanayan na ibibigay sa kanya ay magiging mahina rin. Ang isang Soul Master ay maaaring magkaroon ng hanggang 9 na espiritual na kasanayan. Bagaman bihira ang isang tao na makarating sa 9 na espiritual na singsing, ito ay lalo pang nagpapahalaga sa mga mababang antas na espiritual na kasanayan. Anuman ang mangyayari. Hinapit ni Tang Wulan ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay matapang na pinindot ang berdeng pinjutan. Isang sunod-sunod na liwanag sa loob ng makina ang agad na kumislap, hanggang sa lahat ng mga bola ay lumiwanag. Ang daan-daang espiritu ng kaluluwa sa loob ng makina ay nagsimulang mag-ikot ng mabagal. Hindi nagtagal, umabot ito sa nakakagulat na bilis, na parang hindi kayang sundan ng mata. Lahat ng Spirit Soul ay nakatago mula sa panlabas na mundo ng bola ng espiritu ng kaluluwa. Wala ni isa man sa loob ang makikita ng mata. Ang resulta ay tanging kalooban ng langit ang magpapasya. Nakapatong ang kamay ni Tang Wulan sa pulang pinjutan. Bagaman karaniwan niyang kayang hawakan ang isang 40 kg na 1,000 refined tungsten hammer ng matatag, sa mga sandaling ito ay may kaunting panginginig ang kanyang kamay. Alam niyang sa sandaling pindutin niya ang pinjutan, matutukoy na ang kanyang kapalaran bilang isang Soul Master. Matapos huminga ng malalim, isinara niya ang kanyang mga mata at sa wakas ay pinindot ang pinjutan. Bang! Huminto ang makina sa pag-ikot at isang purong puting bola ng espiritu ng kaluluwa ang nahulog mula sa makina, damulong sa metal na lalagyan sa tabi ni Tang Wulan. Hindi na malayang binuksan ni Tang Wulan ang kanyang mga mata at tumingin. Sa mga sandaling iyon, ang tibok ng kanyang puso ay malakas na parang tambol. Nilapitan siya ng Spirit Master, kinuha ang bola ng espiritu ng kaluluwa, at inabot ito kay Tang Wulan. Heto na, tignan mo. Humihingal si Tang Wulan habang niyayakap ang bola sa kanyang dibdib. Tinutok ang tingin sa bola na parabang ito ay ang pinakamahalagang yaman sa buong mundo. Sa wakas ay nakuha ko na. Ito na ang aking unang Spirit Soul. Matapos mag-impake si Tang Wulan at bumalik sa kanyang ama, iniabot sa kanya ng Spirit Master ang isang oblong na device. Kapag pinindot mo ang pinjutan at naliwanagan ang bola ng espiritu ng kaluluwa gamit ang liwanag ng device na ito, ang espiritu ng kaluluwa ay lalabas mula sa kanyang shell. Matapos pakawalan ng Spirit Soul, ang kanyang lakas ay magiging iyo. Hindi pa man nagsimula,
hindi maipaliwanag ni Tang Ziren ang excitement na nararamdaman niya. Ano kaya ang magiging resulta? Tumingin si Tang Wulan sa kanyang ama. Bilang sagot, ngumiti si Tang Ziren at nagbigay ng matibay na pagtangkilik. Sa pamamagitan ng pagpindot ng pindutan, isang banayad na dilaw na liwanag ang kumislap mula sa device at bumagsak sa bola ng Spirit Soul. Tumugon ang bola ng Spirit Soul sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang mahinang liwanag, pagkatapos ay unti-unting naging transparent. Ang mga nilalaman sa loob nito ay unti-unting nakita. Malinaw na naramdaman ni Tang Wulan ang hininga ng nilalang sa loob ng bola ng espiritu ng kaluluwa ng ito ay gumalaw ng kaunti. Ano kaya ito? Ang liwanag na inilabas ng bola ng espiritu ng kaluluwa ay naging puti sa mga sandaling iyon, at sa gitna nito ay nakita ang kislap ng isang kumikinang na singsing. Unti-unting bumukas ang bola ng espiritu mula sa gitna palabas. Nang makita ito, nagbago ang ekspresyon ng Spirit Master. Parehong nagulat si Tang Ziren at Tang Wulan. Ang espiritu ng kaluluwa ay talagang Kabanata 11 Spirit Soul. Sa loob ng puting Spirit Soul Ball, isang maliit na nilalang ang tahimik na gumagapang. Talagang sobrang liit nito, mga 10 sentimetro lamang ang haba at kasing nipis lang ng daliri ng bata. Ang katawan nito ay kulay dilaw na parang lupa, at kung titingnan mong mabuti, makikita mo ang isang maliit na rhombus na hugis kalistis. Ito ba ay isang Spirit Soul? Tanong ni Tang Ziren, habang tinitingnan ng Spirit Master ng may duda sa boses. Halos lahat ng tao ay makikilala kung ano ang maliit na bagay na ito. Ito ay dahil ito ang karaniwang grass snake, isang uri ng hindi nakakasamang maliit na hayop. Bagamat ito ay isang uri ng ahas, ito ang pinakamahina sa kanyang lahi. Ang isang ganap na lamaking grass snake ay may habang 20 hanggang 30 sentimetro at kasing taba lang ng isang daliri. Makakain lamang nito ang mga maliliit na insekto. Kung ilalarawan ito sa pinakamadaling paraan, 4 na salita lamang ang kailangan. Walang panganib, hayop na inaalagaan ng tao. Simula nang magising ang kanyang martial soul at matuklasan na mayroon siyang spirit power, marami ng fantasya si Tang Wulan tungkol sa kung anong klaseng spirit soul ang magiging una niya. Inisip niyang kapag pinagsama niya ang kanyang martial soul sa isang spirit soul, ang kanyang martial soul ay magiging mas malakas at makakakuha siya ng isang makapangyarihang spirit skill, at magiging isang soul master siya. Maganda ang mga fantasya, pero ang realidad ay malupit. Grass snake. Hindi lang ito tungkol sa lakas nito, kundi kung ito ba ay talagang isang spirit soul. Nakatulala rin ang Spirit Master habang tinitingnan ang grass snake. Bumitaw siya ng isang malumanay na buntong hininga at medyo mapait na sinabi. Kapag umuulan, bumubuhos. Anak, talagang. Alam niyang ang mga artificial na spirit soul ay nakadepende pa rin sa mga gene ng soul beast kung saan ito nilikha. Dahil sa patuloy na pagkawala ng mga soul beast, ang mga gene ng soul beast ay unti-unting nauubos. Maraming beses nang sinubukan ng mga mananaliksik ng Spirit Pagoda na gumamit ng mga hindi soul beast na gene upang makagawa ng spirit soul at tingnan kung katanggap-tanggap ang resulta. Nagtagumpay ang eksperimento, ngunit ang katotohanan, ang mga spirit soul na gawa mula sa mga gene na iyon ay malupit na mahihina. Halos walang gustong bumili ng mga ito. Walang duda, ang grass snake na ito ay isa sa mga depektibong produkto na nabanggit niya kanina. Higit pa riyan, hindi lang ito basta depektibong produkto. Ito ay isang spirit soul na walang kaunting soul beast gene. Ang spirit soul na ito ay yumukopya sa ika-100 na posisyon sa spirit soul extraction machine, at may palaging 100 spirit soul ball sa makina. Ang Spirit Master ay nagbuntong hininga at tumango. Sigurado akong ito ay isang spirit soul, ngunit isang mahina na spirit soul. Na-activate na ang spirit soul mula nang mailabas ito, kaya kailangan mong pagsamahin ito sa loob ng 20 oras. Kung hindi, mamamatay ito. Ikaw na ang magdesisyon kung nais mong pagsamahin ito. Kung hindi mo gusto, maaari kang bumalik sa hinaharap upang pumili ng ibang spirit soul. Tinitigan ni Tang Ziren ang kanyang anak na parang wala ng buhay, at halos hindi na niya mapigilan ang sakit sa kanyang puso. Hinawakan niya ang mga balikat ng anak at nagsabi, Lin, umuwi na tayo. Tahimik lang si Tang Wulan habang naglalakad papalayo. Sandali lang. Hindi na kinaya pa ng Spirit Master, at tinawag sila. Dapat mong isuko ang spirit soul na ito. Bagamat naging matagumpay itong produkto mula sa eksperimento, pero, sa awa, nagpatuloy pa siya sa pagpapaliwanag tungkol sa pinagmulan ng grass snake. Hindi alam ni Tang Wulan kung paano siya nakauwi, ngunit hawak pa rin niya ang spirit soul ball sa kanyang dibdib buong daan. Ang grass snake spirit soul ay may napakagandang hitsura at hindi natatakot gumapang palabas mula sa spirit soul ball. Sa katunayan, ang ganitong uri ng mababang level na spirit soul ay walang anumang katalinuhan.
Bago ito magsanib sa isang martial soul, hindi ito makakaramdam sa kapaligiran. Huwag kang malungkot, anak. Mag-iisip ako ng paraan para kumita ng sapat. Makaka-relax ka na. Sigurado akong makakakuha ako ng sapat na pera sa maikling panahon at matutulungan kita bumili ng angkop na spirit soul. Ang mga mata ni Tang Ziren ay kumikislap ng matinding determinasyon. Para sa kanyang anak, nagpasya siyang harapin ito ng buo. Dahan-daang tinanggihan ni Tang Wulan ang alok ng kanyang ama. Ama, pupunta muna ako sa kwarto. Tahimik na tumayo si Nair at sinundan si Tang Wulan sa kanilang kwarto. Umupo siya sa kama at tinitigan ang spirit soul sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay tinignan ng kanyang mga magaspang na kamay. Sa huli, hindi na nakapagpigil at nagsimulang magpatak ng luha mula sa kanyang mata. Kahit na nagising ang kanyang martial soul at nalaman niyang ito ay isang basura na spirit tulad ng blue silver grass, hindi siya umiyak. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang spirit power. Habang may spirit power siya, may pagkakataon pa siyang magtagumpay. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na hindi maganda ang kalagayan ng kanilang pamilya. Kahit na sinabi sa kanya na wala silang pera para bumili ng spirit soul para sa kanya, hindi pa rin siya umiyak. Nabanggit ng kanyang ama na ang isang tao ay dapat maging responsable sa kanyang mga bagay. Maaari niyang kitain ng pera para dito at tulungan pa ang kanyang mga magulang. Nang dumating siya sa workshop ni Mang Tian at kailangang mag-swing ng martilyo ng 1,000 beses, na nagresulta sa masakit na mga braso na gustong mag-break at hindi siya makalift upang pakainin ang sarili, hindi pa rin siya umiyak. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas dito at nakapasa siya sa pagsusulit, na nagbigay sa kanya ng higit pang pag-asa. Habang may pag-asa, may pagkakataon na siya ay magtagumpay. Maraming litro ng pawis ang ibinuhos niya sa patuloy na pagpapande araw-araw sa loob ng 3 taon. Habang naglalaro ang kanyang mga kaklase sa bahay, paulit-ulit siyang pamapalo ng metal. Nag-meditate siya ng mas matagal kaysa sa iba, tiniis ang sakit at paghihirap, hindi bumubuhos ng luha. Laging umingiti sa harap ng lahat ng bagay araw-araw, at palaging sinasabi sa kanyang mga magulang na mag-relax. Ngunit ngayon, siya'y umiyak. Naitabi na niya ang sapat na pera matapos ang 3 taon, at umabot na ang kanyang spirit power sa ika-10 ranggo. Malapit na siyang magtagumpay. 30,000 barya. Lahat ng kanyang pawis ay nabuo sa 30,000 barya na iyon. Sa isang iglap, ang 30,000 barya ay naging isang spirit soul na halos walang soul beast genes. Lahat ng kanyang pagsusumikap ay parang bulan na madaling pumutok. Lahat ng kanyang lakas, tibay, at determinasyon, ay nadurog sa isang sandali at naging luha. Bawat patak ng luha ay damaloy. Ang mga patak ng luha ay bumagsak sa spirit soul ball isa-isa, unti-unting binabasa ang maliit na grass snake. Ang grass snake ay damapan ng kaunti, parang tinatangkilik ang alat ng mga luha. Isang malambot na kamay ang inabot patungo sa kanya, na ispanasan ng kanyang mga luha. Si Nair ay nakatayo sa harap niya, may namumugto at pulang mga mata. Sa sandaling ito, parang magkasama ang kanilang mga puso. Ramdam na ramdam ni Nair ang sakit at paghihirap sa puso ni Tang Wulan. Desperasyon, kalungkutan, at iba't ibang madilim na emosyon ang nanatili sa puso ni Tang Wulan. Gusto ni Tang Wulan na sumigaw, pero para siyang naubusan ng lakas na sumigaw sa sandaling ito. Kuya, huwag ka nang umiyak. Hindi pinunasan ng mga luha, lumapit si Nair at inangkin ang kanyang ulo sa kanyang mga bisig. Si Tang Wulan ay humihikbi habang umiyak. Bakit? Bakit ganito ako tretuhin ng mga langit? Kahit na anong pagsusumikap ko, wala akong pagkakataon na makuha. Gusto kong maging Soul Master. Gusto kong maging isang malakas na Soul Master. Kabanata 20 Pagsasama-sama. Ang pag-iyak ay talagang pinakamahusay na paraan para mailabas ang nararamdaman. Matapos mabasa ang balikat ni Nair ng kanyang mga luha, unti-unting huminto ang tunog ng kanyang pag-iyak. Nair, mahina ba ako? Tanong ni Tang Wulan habang itinaas ang kanyang ulo at pinunasan ang mga luha. Mariing umiling si Nair. Tumingin si Tang Wulan sa espiritong kaluluwa na hawak niya. Ang maliit na grass snake ay gumagalaw ng maligaya sa loob ng espiritong bola. Maauna ka na, Nair. Gusto kong pagsamahin ang spirit soul na ito. Sabi ni Tang Wulan ng may kalungkutan. Nag-atubili si Nair at nagsabi. Pero, hindi ba't hindi ito maganda? Pilit na ngumiti si Tang Wulan. Mahirap para kila ina at ama na magtaguyod sa atin, kaya't hindi ko na dapat dagdagan ang kanilang pasanin. Sinabi ni ama na tutulungan akong kumita para makabili ng isa pang espiritu, pero hindi naman marami ang pera ng pamilya natin. Hindi ko na kayang ipagpatuloy pa ang pasanin nila dahil sa akin. Kahit hindi ito kasing ganda, espiritong kaluluwa pa rin ito.
Makakatulong pa rin ito sa akin upang maging isang tunay na Soul Master. At saka, hindi na kailangang harapin pa ni Ama ang anumang mga paghihirap pagkatapos kong pagsamahin ito. Tinutok ni Nar ang kanyang mata kay Tangwulan. Kuya. Malaki ang ngiti ni Tangwulan. Okay lang ako. Pangarap ko lang naman yun. Siguro pagiging isang mahusay na panday ang talagang nararapat para sa akin. Sa oras na iyon, ang malalim na ngiti ni Tangwulan ay naiukit sa puso ni Nar. Isang ngiti ng pag-asa at kawalan ng magawa na nagsusumidi ng mga lungkot at paghihirap na kanyang nararamdaman. Sinundan ni Tangwulan ang mga mata ni Nar habang ito ay umalis sa kwarto. Pagkatapos, kinagat niya ang labi at muling tumingin sa grass snake. Sa oras na iyon habang tinitingnan niya ito, unti-unting nagpunta sa kanya ang lahat ng uri ng nararamdaman. Alam niya na pagkatapos ng pagsasanib sa espiritong kaluluwang ito, mawawala ang anumang pagkakataon niyang maging isang makapangyarihang Soul Master. Ngunit ano ang magagawa niya? Dahan-dahan niyang hinaplos ang espiritong bola sa kanyang kamay. Ang Spirit Soul ay wala masyadong material na anyo, lalo na ang isang mababang uri na katulad ng grass snake na ito. Maingat niyang ipinasok ang daliri sa katawan ng grass snake. Parang naramdaman ito, at gumalaw ito. Bagamat malabo at walang anyo, magaan pa rin itong iniikot ang katawan nito sa paligid ng daliri at inilabas ang maliit nitong dila na parang gusto siyang dilaan. Inilapit niya ang kamay sa kanyang mukha at tiningnan ng mabuti ang maliliit na mata ng grass snake. Ang mga mata nito ay malabo at malayo ang tingin, na may halong takot at kalituhan. Isa rin itong nilalang at mawawala ito ng tuluyan kung hindi siya magsasanib dito sa loob ng 24 na oras. Isang basura na martial soul at isang depektibong espiritong kaluluwa. Tamang-tama. Pinagtawanan ni Tangwulan ang sarili niya habang pinapaikot ang kamay, naglalabas ng soul power upang tawagin ang blue silver grass na lumabas mula sa isang mahina na asul na aura. Naramdaman agad ng grass snake ang presensya ng blue silver grass at mabilis na umakyat sa daliri ni Tangwulan, patungo sa blue silver grass. Ang malambot na asul na liwanag na nagmumula sa blue silver grass ay biglang naglabas ng isang makapangyarihang liwanag. Nang tumama ang liwanag sa grass snake, isang mahinang dilaw na ring ng liwanag ang lumitaw mula sa katawan nito. Ito ang unang pagkakataon na nagsanib si Tangwulan sa Spirit Soul, ngunit tinuruan na sila ni Lin Zimeng tungkol sa Spirit Soul at kung ano ang pakiramdam ng pagsasanib nito noon pang una. Isang mahina at maamong isipan ang pumasok sa utak ni Tangwulan. Bagamat may takot at hiya, ito rin ay puno ng pakiramdam ng pag-asa at pagtangkilik. Binuksan ni Tangwulan ang kanyang kaluluwa at tinanggap ito. Agad na nagsimulang magbago ang blue silver grass habang ang soul power nito ay damaloy. Pinaikit ni Tangwulan ang kanyang mga mata at tahimik na pumasok sa estado ng pagmumuni-muni habang nagsisimula ang pagsasanib. Ang maliit na grass snake ay patuloy na gumagalaw sa loob ng kanyang mga palad. Bukod sa unang koneksyon na kanilang ipinagtagpo, wala nang ibang impormasyon ang naipasa. Ito ang katangian ng espiritong kaluluwa ng pinakamababang uri. Ang mas malakas na espiritong kaluluwa ay mas matalino. Ang isang spirit soul na higit pa sa purple rank ay kayang makipag-usap sa host nito. Ayon sa mga alamat, isang spirit soul na lagpas pa sa antas na iyon ay kayang tulungan ng host sa laban. Ngunit para kay Tangwulan, ang mga alamat ay mga alamat lamang. Habang patuloy na humuhubog ang katawan ng grass snake, ito ay nagkakaroon ng asul na kulay at ang blade ng blue silver grass ay mabilis na tumubo. Ang orihinal na mahina at marupok na damo ay humugis ng maayos at tumubo hanggang sa maging kasing kapal ng isang daliri, na may itsura na parang isang baging. Kung susuriin ng mabuti, makikita ang mga bakas ng kaliskis sa blade ng damo. Mayroon na itong madilim na kinang na katulad ng sa grass snake. Bagamat magaspang, tila pareho pa rin itong mahina. Ang katawan ng grass snake ay medyo lumaki na at ngayon ay nasa 8 sentimetro ang haba. Isang asul na guhit ang lumitaw sa kaliskis nito. Matapos ang pagsasanib, ito ay natapos ng maayos. Napakababa ng espiritu ng grass snake. Halos hindi ito nakapaglaban. Bagamat isang basura na martial soul ang blue silver grass, ang soul power ni Tangwulan ay umabot na sa intermediate rank ng spirit origin realm, kaya't siya ang may kontrol sa pagsasanib na ito. Ang blade ng blue silver grass ay hamaba at naging baging na yamakap sa katawan ni Tangwulan. Ang soul power ni Tangwulan ay nagsimulang magbago at makatagpo ng hadlang, nagbuga ito at pinabilis ang pagbabago ng martial soul niya sa parehong oras. Nararamdaman ni Tangwulan na magaan ang kanyang katawan habang ang pinagsamang soul power sa kanyang dantian ay pumasok sa bawat sel ng kanyang katawan. Ang mga sel ng katawan niya ay naging buhay at puno ng enerhiya, nagdulot ng magaan at walang alalahanin na pakiramdam na nagbigay luwag sa bigat ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni Tangwulan ang init mula sa kanyang tailbone.
Ang init na ito ay naging sobrang init na kumalat sa kanyang gulugod at patuloy na umabot sa buong katawan niya. Nagbago ang aura sa paligid ng kanyang katawan. Ang blade ng blue silver grass na katatapos lang magbago at ang maliit na grass snake ay biglang nanigas at tumigil sa kanyang mga palad. Muling lumitaw ang mahina at gintong ugat sa kanyang noo at ang gintong sinulid mula sa kanyang tailbone ay mabilis na tumaas. Ang dalawang gintong liwanag ay nagtagpo sa tuktok ng kanyang vertebra at nagsanim. Ang gintong kulay na ito ay mas maliwanag kaysa noon. Hindi lang ito kumalat sa buong katawan niya, kundi pati na rin sa grass snake sa kanyang palad at sa blue silver grass na katatapos lang magbago. Ang orihinal na madilim na blue silver grass ay may kasamang isang manipis na gintong guhit mula sa ugat hanggang sa dulo nito. Ang isa pang pagbabago ay lumitaw dito sa ilalim ng impluwensya ng golden vein pattern. Para bang ang mapurol na parang bakas na damo ay biglang nagkaroon ng kalansay at ang tibay nito ay tumaas ng husto. Bukod dito, ang mapurol na ibabaw ng damo ay unti-unting nakakuha ng makantab na kinang na may mahinang nakikitang asol na halo at isang manipis na gintong guhit. Mukhang mas kapansin-pansin ito kaysa dati.